Magandang gabi. Ako si Ramon. Ilang taon na rin mula nang mangyari sa akin ang isang karanasang hindi ko malilimutan. At hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa aking alaala ang takot na dinulit nito. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa Balete Drive sa Quezon City. Mga istorya ng mga multong babae na sumasakay sa sasakyan, mga driver na nawawala at mga aksidenteng walang malinaw na paliwanag. Ngunit hindi ko akalaing magiging bahagi rin ako ng isa sa mga kwentong iyon. Taong 2014 noon, at galing ako sa isang overtime sa trabaho sa Makati. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagdesisyon akong mag-shortcut papuntang bahay sa May Cubao gamit ang ruta na dumadaan sa Balete Drive. Tahimik lang ang kalsada, halos walang dumaraan, at ang liwanag lang ng poste ang nagbibigay ng kaunting aninag sa paligid. Ang mga punong balete sa magkabilang gilid ay tila mga higanting anino na nakayuko, mistulang nagmamasid sa bawat sasakyang dumaraan. Habang papasok ako sa mismong kahabaan ng Balete Drive, napansin kong bumigat ang hangin. Parang naging mas malamig kaysa karaniwan kahit nakasarado ang mga bintana ng kotse at nakabukas ang aircon. Iba ang lamig na nararamdaman ko. Parang lumulusot sa balat at buto. Mas lalo pa akong kinilabutan nang makita kong unti-unting bumabagal ang oras sa paligid. Walang ibang sasakyan, walang tao, at tila ang tanging tunog lang ay ang mahinang ugong ng makina. Habang papalapit ako sa isang lumang bahay na laging nababanggit sa mga kwentong kababalaghan, biglang lumabo ang paningin ko. Para bang may manipis na usok na pumasok sa loob ng kotse. Pinilit kong ituon ang tingin sa kalsada. Ngunit sa gilid ng aking mata, may aninong kumikilos. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba, pero malinaw na may nakatayong figura ng babae sa gilid ng kalsada. Nakaputing bestida iyon, mahaba ang buhok at hindi gumagalaw. Tila nakatitig lang siya sa akin. Pinilit kong wag tumingin, pero habang lumalampas ako, naramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Parang may humihinga sa likuran, kahit wala namang tao sa loob ng sasakyan, bukod sa akin. Sa rearview mirror, sa isang iglap lang, ngunit sapat para magpatindig ng balahibo ko, may nakita akong nakasakay sa likod na upuan. Hindi ko na malinaw ang muka dahil natatakpan ito ng buhok, pero tiyak kong hindi ito imahinasyon. Mas lalo akong kinabahan nang mapansin kong kahit anong diin ko sa silinyador, hindi lumalampas sa 40 ang bilis ng kotse. Para bang may humihila pabalik. Naramdaman ko rin ang unti-unting pagbigat ng katawan ko. Para bang tinatapakan ako ng kung sinong hindi nakikita. Sa puntong iyon, wala na akong pakialam sa paliwanag. Ang gusto ko lang ay makalabas ng Balete Drive nang marating ko ang dulo ng kalsada at muling makita ang mas maliwanag na bahagi ng lungsod sa may E. Rodriguez Avenue. Bigla na lang lumuwag ang pakiramdam ko. Parang bumalik sa normal ang lahat. Ang bilis ng kotse
ang lamig ng hangin, at ang malinaw na paningin. At paglingon ko sa likod, wala na ang presensya. Ngunit ang kakaiba, sa salamin ng kotse, malinaw kong nakita ang bakas ng isang kamay, nabasa at malamig ang itsura. Nakadikit iyon sa loob ng rear windshield. Kinabukasan, kwento ko ito sa isang kaibigan na matagal ng taga Quezon City. Ang sabi niya, hindi na siya nagtataka. Marami raw siyang kilalang driver na may kaparehong karanasan. Yung iba nga, inaatake ng matinding antok sa gitna ng kalsada. Yung iba naman, nasasangkot sa aksidente ng walang malinaw na dahilan. May mga nagsasabing multo raw iyon ng isang babaeng namatay sa car accident noong dekada 50 at patuloy pa rin itong nagpapakita, naghahanap ng masasakyan. Hanggang ngayon, Boss Pao, marami ang nagsasabing baka pagod lang ako o guni-guni lang iyon. Hindi ako naniniwala. Ang lamig na nararamdaman ko at ang bigat sa katawan at ang bakas ng kamay sa salamin, lahat iyon ay totoo. At tuwing mapapadaan ako sa Balete Drive, kahit may araw, palagi kong iniiwasang tumingin sa rearview mirror. Baka sakaling may nakaupo na naman sa likod.